Kamusta mga ka-Lloyd Sports Zone? Nagbabalik muli tayo para maghatid ng isang magandang balita para sa inyong mga supporters ko. Naway patuloy pa nating ponladen ang ating channel. Samahan niyo akong i-grade ang mga naging pick sa first round ng katatapos lang na 2024 Rookie Draft. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, subscribe at notify para lagi kang updated sa mga latest upload natin. Para sa first overall pick, Justin Baltazar. Para sa atin mga ka-Lloyd Sports Zone, ang pagkuha kay Baltazar sa first overall pick ay isang plus A ang grade dahil magkakaroon ng Twin Towers ang Converge na pwedeng magpahirap sa buong liga gamit si Arana at Baltazar combo na pwede ring tumapat sa mga big man ng mga ibang teams. Si Baltazar ay hinog na rin dahil sa experience na meron siya sa international games. Para naman sa number 2 pick, Cedric Bearfield, A+ din ang grade natin kay Bearfield para sa number 2 pick dahil alam naman nating si Bearfield ang pinaka-talented sa mga nagpa-draft ngayon at ang isang kalidad ni Bearfield na naglaro sa NBA G League ay pang top pick talaga dahil sa pag-alis din ni Nambatak sa bossing siguradong main man kaagad ang laban ng Phil M. Guard sa Blackwater. Para naman sa third overall pick ng Barangay Ginebra na si RJ Abarrientos, para sa aking palagay mga ka-Lloyd Sports Zone, ang pagkuha kay Abarrientos ay isang A dahil alam naman nating nababagay sa Ginebra ang laro ni Abarrientos lalo na dahil pare-tyro na si Tenorio, pero sa tingin ko mas bagay ang laruan ni Kay Bolungay sa kanila dahil sa pagkawala ng kanilang mga big man. Para naman sa fourth pick, Phoenix select kay Bolungay. Ito ang masasabi nating isa sa mga steal ng draft na hindi inaasahan na mawawala sa top 3 ang kalidad ni Bolungay, kaya ang pagbagsak niya sa pang-apat na position ay isang panalo para sa Phoenix. Bibihira lang ang ganitong player na papasok sa draft na big man na mabilis kumilos. Ang grade natin kay Bolungay mga ka-Lloyd Sports Zone ay A+. Para naman sa 5 pick ng draft ng Northport na si Dave Ildefonso, masasabi nating A ang grade sa draft na ito dahil si Dave na ang magiging kapalit sa iniwang pwesto ni Jeff Chan para sa Northport Batang Pier, kaya A ang grade na binigay natin dahil nakikita natin na mas may bagay sa kanila na makuha sa 5th overall pick ang Phil M. forward na si Kalen Thompson. Para sa 6th overall pick ng NLEX na si Jonel Policarpio, masasabi nating isang A+ din ang grade sa pick natin dahil alam naman natin na si Policarpio ay isang stretch wingman na bagay sa laruan ni Robert Bolick. Ang tandem ni Policarpio at Bolick ay isang magandang arangkada para sa NLEX. Mabibigyan ni Policarpio ang NLEX ng opensa at depensa dahil sa height nito. Para naman sa unang pick ng Rain or Shine sa first round sa 7 overall pick na si Kalen Thompson, masasabi nating isang big steal ito dahil alam naman nating nasa top 5 dapat ang isang Kalen Thompson dahil sa laro nito. A+ ang ibibigay natin na grade sa pick na ito mga ka-Lloyd Sports Zone dahil napakalaki ng maitutulong ni Thompson sa Rain or Shine. Para sa back-to-back pick ng Rain or Shine sa number 8 pick, select Felix Lameti. Ito ay masasabi nating isang surprise pick at hindi na tayo magugulat dahil alam nating dito kilala si Yeng Guiao. Ang pagka-pick ng Rain or Shine kay Lameti ay masasabi nating A dahil sa laro niya makikita natin kung ano ang maitutulong niya sa Rose lalo na hawak siya ni Yeng Guiao. Para naman sa 9 over pick ng Magnolia na si Jerem Lastimosa, masasabi natin na isa itong B+ dahil ang isang talent na katulad ni Lastimosa ay mahirap ng pakawalan at nagpasab sa draft, pero kaya B+ lang ito sa ating grade ay injury ito at alam naman natin na puro guard na rin ang Magnolia at nakikita natin na mas bagay na kinuha ng Magnolia para sa number 9 pick ay isang big man. Para naman sa 10 pick ng Terra Firma Jeep Mark Nonoy, masasabi nating isang draft surprise din ang pagkapili kay Nonoy sa first round. Ang pag-draft kay Nonoy ay masasabi nating isang B+ dahil sa lineup ngayon ng Terra Firma Jeep makikita natin na puno na sila ng guard. Para naman sa 11 pick, Meralco Bolts select CJ Cancino. Masasabi nating sa lineup ngayon ng eventual champion na Meralco Bolts wala na silang kailangan idagdag, pero ang pagkuha kay CJ Cancino sa draft ay masasabi nating steal dahil sa kalidad ni Cancino. Ang grade na ibibigay natin sa draft ng Meralco Bolts ay A+. Para sa last pick ng first round, San Miguel Beermen select Aven Nava. Si Nava ay isang Phil-M, masasabi nating ang pag-pick kay Nava ay isang good pick para sa San Miguel. Alam naman natin na loaded na ang Beermen, pero ang pagdagdag kay Nava sa draft ay isang masasabi natin na grade A. Bago matapos ang ating video, huwag kalimutang mag-subscribe at like para lagi kang updated sa next video natin. Salamat!